Basura ka lang sa buhay ko. Ang sigaw ni Marco habang tinatapon ang nilutong hapunan ni Clara. Habang si Clara ay pagod mula sa pagkayod, si Marco ay galing pala sa mainit na yakap ng ibang babae. Ang akalang tapat na asawa ay isang ahas na nanunuklaw sa sariling pugad. Sino nga ba ang tunay na reyna at sino ang huwad? Magsisimula na ang pagtutuos sa pagitan ng pag-ibig at pagtatraydor. Sa huli, luluhod ang mga nagmataas. Ano ba, Clara? Ang baho mo na namang amoy sibuyas. Huwag mo na nga akong hawakan. Nakakasuka ka. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwas sa katahimikan ng maliit nilang kusina. Hindi man lang siya tumingin sa asawa habang padabog niyang tinatabig ang kamay ni Clara na nagtatangkang kumuha ng kanyang coat. Ang mga matang dati ay puno ng tamis. Ngayon ay puno na ng pandidiri at pagkayamot. Si Clara ay nanatiling nakatayo. Tila isang rebultong unti-unting nagkakabakbak ang pintura. Sa kanyang harapan, ang hapagkainan ay puno ng mga pagkaing paborito ni Marco. Naglakad siya ng 3 kilometro sa ilalim ng malakas na ulan, pasa ng mabibigat na supot ng groceries para lamang mabili ang pinakasariwang sangkap para sa hapunang ito. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa lamig at ang kanyang mga daliri ay may mga sugat pa dahil sa pagmamadaling maghiwa. Ngunit ang lahat ng pagod na yon ay tila naging abo sa isang saglit. Dahan-dahang nalaglag ang telang hawak niya sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng kanyang balikat. Hindi na niya naramdaman ang kirot ng kanyang namamagang bukong-bukong. Ang mas masakit ay ang malamig na katotohanang mas malakas pa ang buhos ng ulan sa loob ng kanyang dibdib kaysa sa labas ng kanilang bahay. Ang bawat patak ng pawis na inialay niya para sa tagumpay ni Marco ay tila naging maruming tubig na ngayon ay pilit na itinataboy ng lalaking binuo niya mula sa kawalan. Bakit ba tila ang daling makalimot ng taong biniyayaan? Bakit ang pag-ibig na ipinaglaban niya laban sa lahat ay naging isang kulungang siya rin ang gumawa? Tumalikod si Marco at pumasok sa kanilang silid. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng usok ng nilulutong ulam na hindi na matitikman. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Clara ang mahinang pagtunog ng cellphone ni Marco na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang liwanag ang bumalot sa madilim na sulok ng kusina. Hindi mapigilan ni Clara ang kanyang kamay na nanginginig habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Alam niyang mali ang mag-usisa, ngunit may kung anong kaba ang bumabalot sa kanyang puso na mas matindi pa sa lamig ng gabi. Nang masilip niya ang screen, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Isang mensahe mula sa isang pangalang hindi pamilyar, ngunit ang mga salita ay sapat na para gumuho ang kanyang mundo. I miss your touch, babe. See you tomorrow at our place. Don't be late. Sa sandaling iyon, ang amoy ng sibuyas na kinayayamutan ni Marco ay napalitan ng amoy ng pagtatraydor. Ang bawat sakripisyo ni Clara, ang pagtalikod niya sa kanyang marangyang pangalan, at ang pagpili niya sa isang buhay na payak kasama ang lalaking ito, ay tila naging isang malaking biro. Napahawak si Clara sa gilid ng mesa nang maramdaman niyang tila umiikot ang paligid. Ang mga alaala ng kanilang simpleng kasal, ang mga pangako sa ilalim ng bituin, at ang mga gabing magkasama silang nangarap ay isa-isang naglalaho sa kanyang paningin. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring kukuha nito sa paraang pinakamahapdi. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Ang tanging maririnig lamang ay ang malalim at nangangatog niyang paghinga habang tinititigan ang kanyang singsing sa kasal na unti-unti nang nawawalan ng ningning. Paano mo haharapin ang bukas kung ang taong nagsilbi mong sandigan ay ang siya palang wawasak sa iyong katinuan? Isang yabag ang narinig niya mula sa pasilyo. Pabalik na si Marco. Mabilis na ibinalik ni Clara ang phone sa dating posisyon nito at pilit na pinatigas ang kanyang mukha. Kahit na sa loob ay durog na siya. Ngunit bago pa man makapasok si Marco, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon.
Isang boses ng lalaki mula sa labas ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses na nagmula sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Senyorita Clara, nandito po ako para sunduin kayo. Nanlaki ang mga mata ni Marco, nakakalabas lang ng kwarto. Tumingin siya kay Clara, pagkatapos ay sa pinto, at muling bumalik ang tingin sa kanyang asawang itinuturing niyang basura. Ang takot at kalituhan ay nagsimulang gumapang sa kanyang mukha nang makita ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang maliit na gate. Nagliliwanag sa gitna ng kadiliman ng ulan. Anong pakulo ito, Clara? Sino ang lalaking iyon at bakit tinatawag kanyang senyorita? Ang boses ni Marco ay puno ng paghihinala at puot. Hindi siya lumapit para alamin kung ayos lang ang asawa, kundi para usisain ang banta sa kanyang pride. Sa labas, ang lalaking nakauniporme ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng payong, matuwid, at tila isang bantay na galing sa ibang mundo. Ngunit bago pa makasagot si Clara, mabilis na isinarado ni Marco ang pinto at hinarap siya ng may nanlilisik na mga mata. Naglalandi ka na ba ngayon? Kaya ba gabi-gabi kang late umuwi dahil may kinakatagpo kang lalaki na may mamahaling kotse? Ang bawat salita ni Marco ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa pisngi ni Clara. Marco, hindi ko alam kung sino siya. Ang tanging lumabas sa bibig ni Clara ay isang pabulong na sagot. Ang kanyang puso ay kumakaba, hindi dahil sa takot sa asawa, kundi dahil sa takot na ang mundong tinalikuran niya ay tuluyan ng nahanap ang kanyang kinaroroonan. Hindi mo alam, pero tinawag kanyang senyorita? Nakakatawa. Sa dumi mong yan, sa amoy mong yan, mukha kang utusan at hindi isang senyorita. Humalakhak si Marco, isang tawang puno ng pangungutya na nagpabigat sa hangin sa loob ng kanilang maliit na sala. Eksakto namang lumabas mula sa kabilang kwarto ang kanyang biyenan na si Aling Ising. Ang matanda ay may bitbit na pamaypay at ang mukha ay nakakunot na parang papel na nilamukos. Ano na naman itong kaguluhan, Marco? At ikaw naman, Clara? Bakit ba ang ingay-ingay mo? Wala ka na ngang silbi dito sa bahay, nagdadala ka pa ng kahihiyan sa anak ko. Ang boses ni Aling Ising ay matinis. Bawat kataga ay puno ng lason. Dapat nga ay magpasalamat ka at pinakasalan ka pa ni Marco kahit wala kang kwenta. Isang pulubi na pinulot sa kalsada, iyan ang tingin ko sa'yo. Napayuko si Clara. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang lahat ng luho sa bahay na yon ay galing sa kanyang sariling bulsa na lihim niyang ibinibigay kay Marco. Ngunit ang kanyang pangako sa kanyang sarili, ang patunayang kaya niyang mabuhay dahil sa pag-ibig, ang tila naging kadena sa kanyang leeg. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po sinasadya. Pasensya? Pagkain ba ang pasensya? Ang dumi-dumi ng bahay, ang alat ng ulam, at ngayon ay may kung sinong lalaking naghahanap sa'yo. Baka naman ginagamit mo ang mukha mong mukhang kawawa para manguha ng pera sa iba. Patuloy ang panlalait ni Aling Ising habang dinuduro ang noo ni Clara. Tumalikod si Clara at naglakad patungo sa kanilang maliit na lababo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang tubig sa kanyang mga kamay. Nais niyang hugasan ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aalipusta, ngunit tila ang bawat patak ay lalong nagpapadiin ng kanyang kalungkutan. Sa gitna ng ingay ng pagsasagutan ni Marco at Aling Ising sa kabilang silid, kinuha ni Clara ang kanyang luma at kupas na pitaka. Sa loob nito, nakatago ang isang maliit at puting panyo na may burda ng kanyang mga inisyal sa ginto. Ito ang tanging bagay na naiwan sa kanya mula sa kanyang ama. Maingat niya itong inamoy. Ang bango ng mamahaling pabango ng kanyang ama na dumikit na sa tela ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Isang patak ng luha ang humalik sa tela. Papa, patawad po, bulong niya sa kanyang isipan.
Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Mabilis na itinago ni Clara ang panyo. Pumasok si Marco, hawak ang kanyang jacket at tila aalis na naman. Aalis ako. Huwag mo akong hihintayin at ayusin mo yang sarili mo, Clara. Kung ayaw mong tuluyan na kitang iwan sa kalsada, matuto kang sumunod sa gusto ko. Habang naglalakad palabas si Marco, biglang tumunog ang lumang cellphone ni Clara na nakapatong sa counter. Ang pangalang lumitaw sa screen ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Papa, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na tumawag ang kanyang ama. Akmang sasagutin na ito ni Clara nang biglang lumingon si Marco at mabilis na hinablot ang cellphone mula sa kanyang kamay. Sino ito? Papa, may gana ka pang magkaroon ng contact sa kung sinong lalaki at tatawagin mong Pop? Ang mukha ni Marco ay naging lila sa galit. Hindi niya alam na ang tinutukoy na ama ay ang pinakamapangyarihang tao sa bansa na kaya siyang durugin sa isang pitik lang. Akin na yan, Marco. Importante yan. Pagsusumamo ni Clara. Importante? Sa tingin mo ba ay maniniwala ako? Itinaas ni Marco ang cellphone, malayo sa abot ni Clara. Ang bawat guhit ng aking lapis ay katumbas ng bawat patak ng aking dugo. Ngunit para sa kanya, ito ay dumi lamang na dapat itapon. Binalibag ni Marco ang cellphone ni Clara sa ibabaw ng sofa. Isang aksyon na nagdulot ng tuyot na tunog ng pagbagsak ng plastik sa tela. Huwag mo akong lokohin, Clara. Papa, ang alam ko, ulila ka na sa kalsada bago kita pinulot. Baka kung sinong sugar daddy mo lang iyan na nagpapanggap. Tumawa siya ng may halong pait bago tuluyang lumabas ng bahay, iniwan ang pintong marahas na sumara na nagdulot ng pagyanig sa mga luma nilang bintana. Nanatiling nakatayo si Clara. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dilim. Tila bumalik ang kanyang gunita, 10 taon, na ang nakalilipas sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ng kanilang mansion. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, si Don Roberto, na puno ng awtoridad ngunit may halong pag-aalala. Ang pag-ibig ay hindi parang alahas na pwedeng itago lang sa bulsa, Clara. Kapag pinili mo ang buhay na yan, tatalikuran mo ang lahat. Noon, buong ningning niyang sinagot na ang pag-ibig ni Marco ang tanging kayamanang kailangan niya. Ngayon, habang hinihimas niya ang kanyang mga daliring may mga paltos sa pagtatrabaho, na pagtanto niyang ang kayamanang iyon ay isa palang pekeng hiyas na unti-unting lumalason sa kanyang pagkatao. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang piraso ng papel. Kahit pagod, nagsimulang gumuhit si Clara. Ito ang tanging paraan niya para makahinga. Ang bawat linyang ginagawa niya ay bumubuo sa isang disenyo ng kwintas, isang obra na tinawag niyang Luha ng Birhen. Ito ay isang disenyo na tanging ang isang tagapagmana ng diamante lamang ang makakagawa, puno ng detalye at damdamin. Nang matapos ang gabi, naiwan ang sketch sa ibabaw ng mesa habang nakatulog si Clara dahil sa sobrang pagod. Hindi niya namalayan ang pag-uwi ni Marco ng madaling araw. Nakita ng lalaki ang papel. Saglit itong natigilan sa ganda ng disenyo, ngunit agad ding bumalik ang dating yabang sa kanyang mukha. Ano ito? Kalokohan na naman? Bulong ni Marco habang tinitingnan ang sketch. Kinuha niya ang lapis at dinumihan ang gilid ng papel bago ito pagalit na nilamukos at itinapon sa basurahan sa sulok ng kusina. Maghugas ka na lang ng plato, Clara. Huwag kang magpanggap na may talent ka. Nabalik lamang ang diwa ni Clara. Kinaumagahan nang marinig niya ang ingay ng pagmamadali ni Marco. Paglabas niya sa kusina, nakita niyang wala na ang kanyang asawa. Sinilip niya ang mesa, ngunit wala na roon ang kanyang sketch. Sa halip, nakita niya ang basurahan na tila may nakatambak na papel. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang, ang kanyang puso ay tila pinipiga. Pinulot niya ang nilamukos na papel. Maingat na inunat ang bawat tupi nito, kahit na may dumi na ito ng uling at tira-tirang pagkain. Sa kabila ng dumi,
Nagniningning pa rin ang ganda ng kanyang sining. Sa puntong yon, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Habang maingat na pinapagpagan ni Clara ang sketch, isang itim na sobre ang nadulas mula sa ilalim ng pintuan. Wala itong nakasulat na pangalan, tanging isang maliit na logo ng corona na kulay ginto, ang tatak ng kumpanya ng kanyang ama. Kinuha ni Clara ang sobre, ang kanyang hininga ay tila nagbabara sa kanyang lalamunan. Ngunit bago niya ito mabuksan, isang malakas na tawag mula kay Aling Ising ang pumutol sa kanyang atensyon. Clara, bakit hindi ka pa nakakapagluto? At ano iyang basurang hawak-hawak mo? Itapon mo yan. May darating na bisita si Marco mamaya. Siguraduhin mong mukha kang tao at hindi ka magkakalat. Itinago ni Clara ang sobre at ang sketch sa loob ng kanyang damit. Sa labas ng kanilang bintana, muli niyang nakita ang lalaking nakauniforme na nakatayo sa kabilang panig ng kalsada, tila naghihintay ng isang hudyat. Yaya, can you get me some red wine? Yung pinakamahal ha? Baka kasi hindi ka sanay sa ganitong klase ng inumin. Ang boses ni Brenda ay parang kaskas ng kuko sa pisara. Matinis, mapang-uyam, at punong-puno ng kayabangan. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang hall ng kumpanya, suot ang isang pulang-pulang dress na halos sumigaw sa atensyon ng lahat. Ngunit hindi ang damit ang nagpatigil sa mundo ni Clara, kundi ang kumikinang na alahas sa leeg ni Brenda. Ito ang kwintas na nasa resibong nakita niya sa bulsa ni Marco. Isang kwintas na binili gamit ang perang ipinon nila para sana sa pambayad ng utang. Si Clara ay naroroon, hindi bilang asawa ng kumpirmadong bida ng gabing iyon, kundi bilang isang anino. Pinilit siya ni Marco na magsuot ng isang lumang bestido na maluwag at kupas ang kulay para raw hindi siya makatawag pansin at hindi mapahiya si Marco sa kanyang mga bigating bisita. Habang ang lahat ay nagtatawanan at humahanga sa bagong tagumpay ni Marco, si Clara ay tila isang utusan na pabalik-balik sa pagdadala ng mga tray ng pagkain. Clara, ano ba? Bingi ka ba? Sabi ni Brenda, kumuha ka ng wine. Ang malamig na utos ni Marco na dumaan sa gilid ng kanyang tenga. Hindi man lang siya tiningnan ng asawa sa mga mata. Sa halip, ang kamay ni Marco ay nakaalalay sa bewang ni Brenda. Tila ipinagmamalaki sa buong mundo ang babaeng ito habang ang tunay na asawa ay itinuturing na basahan. Dahan-dahang lumapit si Clara sa mesa ng mga inumin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng bote ng mamahaling alak. Nararamdaman niya ang malagkit na tingin ni Brenda na sinusuri ang bawat dumi sa kanyang kuko at ang bawat himulmol sa kanyang damit. Ang bawat hakbang ni Clara ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat tawa ni Brenda ay isang dagok sa kanyang natitirang dangal. You know, Marco, malanding sabi ni Brenda habang kinukuha ang baso mula kay Clara, you should really get a better assistant. Masyadong mabagal at, well, amoy kusina. Inilapit pa ni Brenda ang kanyang ilong sa balikat ni Clara bago gumawa ng isang maarteng pag-ubo. Ngumiti lang si Marco, isang ngiting dati ay nakalaan lamang sa kanya. Hayaan mo na, babe. Mahirap talagang turuan ang mga taong hindi sanay sa ganitong karangyaan. Ang bawat kataga ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa puso ni Clara. Gusto niyang isampal sa kanila na ang kumpanyang kinatatayuan nila ay pag-aari ng pamilyang tinalikuran niya. Gusto niyang sabihin na ang alahas na suot ni Brenda ay disenyo ng kanyang mga ninuno. Ngunit ang dila niya ay tila nakapako sa kanyang ngalangala. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko at lunukin ng pait na mas matapang pa sa wine na kanyang isinisilbi. Habang naglalakad palayo si Clara para kumuha ng panibagong tray, nakita niya ang refleksyon niya sa isang malaking salamin. Isang babaeng gusot, basa ang kamay, at may mga matang tila na walan na ng kislap. Ito ba ang naging kapalit ng kanyang sakripisyo? Ang maging isang tuntungan para sa taong walang utang na loob? Sa kabilang panig ng silid,
Napansin ni Clara ang isang lalaking nakasuit na kanina pa nakatitig sa kanya. Hindi ito ang bodyguard na nakita niya sa ulan, kundi isang mas bata at tila may awtoridad na tao. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumango ang lalaki, isang senyas na tanging si Clara lamang ang nakakaalam. Babalik na sana si Clara sa kusina nang biglang humarang si Brenda sa kanyang daanan. May hawak itong baso ng red wine at may isang nakakangilabot na ngiti sa kanyang mga labi. "Oops! Wait lang, Yaya!" Bulong ni Brenda na sapat lang para marinig ni Clara. Bago pa man makakilos si Clara, sadyang idinikit ni Brenda ang kanyang sapatos sa paa ni Clara at itinulak ang sarili nitong kamay. Ang kristal na baso ay nahulog at ang pulang likido ay tumilamsik, hindi sa damit ni Brenda, kundi sa puting suit ng pinakaimportanteng investor ng kumpanya na nakatayo sa likuran nila. Tumigil ang musika. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanila. "Oh my God! Marco, look at what she did!" Sigaw ni Brenda, habang mabilis na nagtatago sa likod ni Marco at nagkunwari pang nagulat. "Sabi ko na nga ba, hindi dapat nagpapapasok ng basta-bastang tao rito." Ang mukha ni Marco ay naging kasing pula ng alak na nakatapon. Ang kanyang mga kamao ay naggitngit habang tinititigan ng kanyang asawa sa gitna ng malaking kahihiyan. Ang biyahe pauwi ay dinaan sa nakabibinging katahimikan. Si Clara ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng poste na nagiging isang mahabang guhit dahil sa bilis ng kanilang sasakyan. Hindi niya alintana ang sakit ng kanyang braso na mahigpit na hinawakan ni Marco habang kinakaladkad siya palabas ng party kanina. Ang masakit ay ang mga salitang ibinulong sa kanya ni Marco bago sila sumakay. "Pagbabayaran mo ito, Clara. Sinira mo ang pinakamahalagang gabi ng buhay ko." Pagdating sa kanilang bahay, bago pa man niya matanggal ang sapatos, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay nagdulot ng pagring sa kanyang tainga at halos ikabuwal niya. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. "Bakit mo ginawa yon, ha? Alam mo ba kung gaano kaimportante si Mr. Chua? Dahil sa katangahan mo, baka mawala ang kontratang mag-aangat sa akin sa kahirapan." Ang bawat sigaw ni Marco ay umaling-aungaw sa apat na sulok ng kanilang maliit na sala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. "Hindi ko sinasadya, Marco. Si Brenda ang..." "Huwag mong isisisi kay Brenda ang kapalpakan mo." Putol niya sa sasabihin ni Clara. "Si Brenda, mayaman siya, elegante. Hindi katulad mo na parang basahan na nakakalat lang sa sahig. Tanggapin mo na, Clara. Isa ka lang pabigat sa buhay ko. Simula nang dumating ka, puro kamalasan na lang ang dala mo." Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Ito ba ang lalaking ipinagpalit niya sa kanyang pamilya? Ito ba ang lalaking inakala niyang magiging kanlungan niya? "Kung pabigat lang ako, bakit hindi mo pa ako palayain?" Ang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Sa wakas, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang dating pag-ibig ay napalitan na ng malamig na pagtanggap sa katotohanan. "Gusto mong lumaya?" Humalakhak si Marco, isang tawang puno ng pang-iinsulto. "Saan ka pupunta?" "Sa kalsada, kung saan kita pinulot. Huwag kang mag-alala, malapit na. Kapag nakuha ko na ang lahat ng gusto ko, ako mismo ang magtatapon sa'yo pabalik sa basurahan." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Aling Ising mula sa kanyang kwarto, nakapameywang at mukhang handa na namang maghasik ng lason. "Narinig ko lahat. Walang hiya ka, Clara. Matapos pakainin at patirahin ng anak ko, ganyan pa ang isusukli mo? Lumayas ka na dito." Alis. Pumasok si Clara sa kanilang silid, hindi para mag-impake, kundi para kuhanin ang kanyang kumot at unan. Lumabas siya at tahimik na naglatag sa malamig na sahig ng sala.
Hindi na niya kayang manatili sa isang kwartong amoy pabango ng ibang babae, sa isang kamang naging saksi sa kasinungalingan. Nang gabing iyon, habang tinitiis ni Clara ang lamig ng semento, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Nanay Rosa, ang kanilang matandang katulong na madalas ay hindi nila pinapansin. May dala itong isang baso ng mainit na gatas at isang makapal na kumot. "Senyorita," bulong ng matanda, gamit ang isang katawagang matagal nang hindi naririnig ni Clara sa loob ng bahay na yon. "Huwag po kayong mag-alala. Nakita ko po ang lahat kanina sa party. Hindi po kayo nag-iisa." Napatingin si Clara sa mukha ni Nanay Rosa. Ang mga mata nito ay puno ng awa at pag-unawa. Sa simpleng gesto na yon, isang mainit na agos ang dumaloy sa kanyang nagyayelong puso. Inabot niya ang baso, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa magaspang ngunit maalagang kamay ng matanda. Ngunit ang saglit na kapayapaan ay agad ding nawala. May narinig siyang kaluskos mula sa kanilang kwarto. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Ang kanyang hininga ay napatigil sa kanyang nakita. Nakatayo sa gitna ng kanilang silid-tulugan sina Marco at Brenda. Sila ay magkayakap at si Brenda ay suot-suot pa rin ang kwintas ng pagtatraidor. Naghahalikan sila sa mismong kama kung saan binuo ni Clara ang kanyang mga pangarap. "See, Marco, I told you she's useless. It's time to throw her out," rinig niyang sabi ni Brenda sa pagitan ng kanilang mga halik. Sa sandaling iyon, ang natitirang hibla ng pag-ibig sa puso ni Clara ay tuluyan ng naputol. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na bato ng galit. Ang babaeng umiiyak sa sahig kanina ay wala na. Ang naiwan ay ang tagapagmana ng diamante, handa nang bawiin ang lahat ng sa kanya. Kinabukasan, ang Clara na gumising ay hindi na ang babaeng nagdurugo ang puso. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang mga kilos ay tiyak, at ang kanyang isipan ay kasing talim ng pinakamahal na diamante sa koleksyon ng kanyang ama. Naghanda siya ng almusal para kay Marco at Aling Ising, isang gawain na tila walang nagbago sa panlabas, ngunit sa loob niya, ito na ang huling serbisyo ng isang martir. "Bakit nandito ka pa?" tanong ni Marco, puno ng pagtataka, ngunit may halong pagkasuklam. Ngumiti lamang si Clara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Saan naman ako pupunta, Marco? Asawa mo ako. Dito ang lugar ko." Ang sagot niyang yon ay nagdulot ng pagkalito kay Marco at ng pagkayamot kay Aling Ising, ngunit hindi na sila nagsalita pa. Akala nila, tuluyan na nilang nabali ang espiritu ni Clara. Hindi nila alam na ang pagpapakumbabang ipinapakita niya ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nang makaalis si Marco para sa trabaho, lihim na lumabas si Clara ng bahay. Sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop, naghihintay sa kanya ang isang lalaking nakasuit, ang abogado at kanang kamay ng kanyang ama, si Attorney De Vera. "Senyorita Clara, matagal na po kaming nag-aalala sa inyo. Si Don Roberto po ay..." "Ayos lang ako, attorney," putol ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag. "Hindi ako naparito para magsumbong. Naparito ako para kumilos. Ihanda niyo ang lahat ng papeles. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Marco sa loob ng kumpanya." Inilatag ni Attorney De Vera ang isang folder sa mesa. "Nakahanda na po ang lahat, senyorita. Ang hindi niyo po alam, ang buong kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Ginoong Marco, ang Innovate Corp, ay matagal nang binili ng diamante sa pamamagitan ng isang shell company. Kayo po ang tunay na may-ari." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Clara. Ang lahat ng pinagmamalaki ni Marco, ang lahat ng kanyang tagumpay, ay isang ilusyon na binuo ng pera ng kanyang pamilya. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi, isang ngising puno ng pait at ironya. "Kung ganoon, mas madali ang lahat," sabi ni Clara. "Gusto kong unti-unting tanggalin ang lahat ng sumusuporta sa kanya. Bawat kontrata, bawat pondo, hayaan nating umakyat siya sa pinakatuktok at kapag nandoon na siya, saka natin babawiin ang hagdan."
Bumalik si Clara sa bahay bago pa man dumating si Marco. Naglinis siya, nagluto, at gumanap bilang perpektong asawa. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapanggap. Hinayaan niyang dalhin ni Marco si Brenda sa kanilang pamamahay. Hinayaan niyang insultuhin siya ni Aling Ising. Sa bawat sakit na kanyang nararamdaman, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Isang gabi, habang abala si Marco sa pag-aasikaso ng isang importanteng tawag sa telepono, napansin ni Clara na may isang bagong singsing sa daliri nito. Isang singsing na may malaking bato, halatang mamahalin. Regalo sa akin ni Brenda, pagmamayabang ni Marco nang mahuli siyang nakatingin. Para daw ipakita ang suporta niya sa aking career. Ikaw, Clara, ano ang naibigay mo sa akin kundi sakit ng ulo? Hindi sumagot si Clara. Pumasok siya sa kanilang silid at kinuha ang kanyang lumang kahon ng alahas. Sa loob nito, kinuha niya ang kanyang kupas na wedding ring at inilagay ito sa pinakailalim ng kahon, kasama ng mga tuyong bulaklak at mga lumang litrato. Ito na ang huling pagkakataon na isusuot niya ang simbolo ng isang pekeng pag-ibig. Habang isinasara niya ang kahon, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. "Hello?" Mahinang sagot niya. "Clara, it's me." "Brenda." Napatigil sa paghinga si Clara. Ang boses sa kabilang linya ay hindi na maarte at malandi, kundi puno ng pagbabanta. "Alam kong may ginagawa kang kakaiba. Huwag mong isipin na maloloko mo ako. Kapag nalaman kong may tinatago ka, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa sahig matutulog, kundi sa ilalim ng lupa." Pagkatapos ng tawag, narinig ni Clara ang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Si Marco ay nakatayo doon. Ang cellphone ni Clara ay nasa kanyang kamay. Sino si Brenda? At bakit niya alam na sa sahig ka natutulog? Tanong ni Marco. Ang kanyang muka ay puno ng pagdududa. Tila nahuli si Clara sa isang kasinungalingan. "So, ikaw pala ang nagsumbong kay Brenda?" Ang boses ni Marco ay malamig, puno ng akusasyon. Kinuha niya ang cellphone mula sa kamay ni Clara at tiningnan ang call log. Kaya pala siya galit na galit. "Naglalaro ka pala ng apoy, Clara. Pinag-aaway mo kami para makuha mo ulit ang atensyon ko?" Sa halip na matakot, isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Clara. Natutunan na niyang basahin ang bawat galaw ni Marco. Ang pagdududa nito ay hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot na mawala ang koneksyon niya kay Brenda, ang babaeng nagbibigay sa kanya ng access sa karangyaan. "Bakit ko naman gagawin yun, Marco?" Mahinahong sagot ni Clara habang inaayos ang kumot sa kanilang kama. "Masaya na ako para sa inyo. Ang sa akin lang, sana ay ingatan mo siya. Mahirap makahanap ng taong tutulong sa'yo sa panahong wala ka ng ibang makapitan." Ang mga salitang iyon, na tila puno ng kabutihan, ay naglalaman ng isang nakatagong lason. Ito ay isang paalala sa utang na loob na hindi kayang bayaran ni Marco. Nag-iwan ito ng isang maliit na lamat sa kanyang kumpiyansa, isang binhi ng pagdududa na unti-unting tutubo. Kinabukasan, habang nag-uusap sila sa almusal, sinadya ni Clara na magkamali. "Marco, narinig ko sa balita na may isang malaking kumpanya mula sa Europa na naghahanap ng local partner para sa isang malaking mining project. Ang pangalan ata ay Oro Investments Kabi." Sabi niya, habang nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo. Napatigil sa pagkain si Marco. Ang pangalang Oro Investments ay isang pain na inihanda ni Clara at ng kanyang mga abogado. Ito ay isang pekeng kumpanya na may pekeng pondo. Idinisenyo para lamang sa isang tao, si Marco. "Saan mo narinig iyan?" Mabilis na tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. "Diyan lang sa radyo kanina." Kaswal na sagot ni Clara. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Sa buong linggong iyon, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at ang pera ng kumpanya para lang makuha ang atensyon ng Oro Investments.
At dahil kontrolado ni Clara ang laro, madali niya itong nakuha. Sa loob ng 1 buwan, si Marco ay tila nasa alapaap. Nakuha niya ang deal. Milyon-milyong dolyar ang ipinangako sa kanya. Naging usap-usapan siya sa mundo ng negosyo. Siya at si Brenda ay nagpaplano na ng isang engrandeng selebrasyon, isang yacht party kung saan iimbitahan ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa lipunan. Clara, ito na ang huling pabor na hihilingin ko sa'yo, sabi ni Marco isang gabi. Ang kanyang tono ay may halong pagmamalaki at pag-uutos. Gusto kong magsilbi ka sa party na yon. Ikaw ang mag-aasikaso sa mga bisita. Pagkatapos nito, malaya ka na. Ibibigay ko sa iyo ang annulment at kaunting pera para makapagsimula ka ulit. Tumingin si Clara sa kanya. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Gagawin ko, Marco. Dumating ang araw ng party. Ang yate ay nagliliwanag sa gitna ng karagatan. Puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Si Marco at Brenda, ang sentro ng atensyon, tila hari at reyna ng mundo. At si Clara, suot ang uniforme ng isang caterer, ay tahimik na naglalakad sa gitna nila. Nagsisilbi ng champagne habang pinapanood ang pagtatanghal ng kasinungalingan. Habang papalubog na ang araw, kinuha ni Marco ang mikropono. Mga kaibigan, ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Innovate Corporation. Ipinagdiriwang din natin ang simula ng aking bagong buhay, kasama ang nag-iisang babaeng nagpatibok ng aking puso, si Brenda. Nagpalakpakan ng lahat. Niyakap at hinalikan ni Marco si Brenda sa harap ng daan-daang bisita. Sa isang sulok, nakatayo si Clara. Hawak ang isang tray ng mga baso. Pinanood niya ang eksena at sa paglubog ng araw, alam niyang kasabay nitong lulubog ang pekeng imperyo ni Marco. Ang ang ngiti sa kanyang labi ay hindi na mapait, kundi puno ng pananabik sa hustisyang malapit nang dumating. Nang matapos ang palakpakan, isang malakas na anunsyo mula sa sound system ang bumasag sa masayang selebrasyon. Minamahal na mga bisita, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang tunay na may-ari ng Innovate Corp at ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking imperyo ng alahas sa Asia, ang Diamante Group of Companies. Isang helicopter ang marahang bumaba mula sa kalangitan. Ang malakas na ugong nito ay nagdulot ng paghinto sa lahat. Napatanga si Marco at Brenda, hindi maintindihan ang nangyayari. Ang lahat ng mata ay napako sa paparating na bisita. Isang figurang magdadala ng katotohanang mas matalim pa sa anumang diamante. Mula sa helicopter na marahang lumapag sa helipad ng yate, bumaba ang isang matangkad na lalaking may buhok na pilak, nakasuot ng isang puting-puting suit na tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng party. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa musika, nagpatahimik sa mga tawanan, at nagdulot ng isang mabigat na pakiramdam ng kapangyarihan sa buong paligid. Ang bawat isa ay nakakilala sa kanya. Si Don Roberto de Villa, ang alamat sa mundo ng negosyo, ang hari ng imperyong diamante. Lahat ay yumukod bilang paggalang, maliban kay Marco na nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay pinaghalong pagkabigla at pagmamayabang. Akala niya, naparoon si Don Roberto para batiin siya sa kanyang tagumpay. Lumapit siya, inilahad ang kanyang kamay, at ngumiti ng malapad. Don Roberto, what an honor! Hindi ko po inaasahan na dadalo kayo sa muntik kong selebrasyon. Hindi pinansin ni Don Roberto ang nakalahad na kamay. Sa halip, ang kanyang mga matang kasing lamig ng yelo ay tinitigan si Marco mula ulo hanggang paa na parang isang maruming insekto. Hindi ako naparito para sa'yo, ang sagot ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang isang malaking bato. Naparito ako para ipakilala ang tunay na dahilan kung bakit nandito tayong lahat. Ibinigay niya ang isang senyas. Mula sa likuran ng mga nagkakagulong bisita,
Dahan-dahang humakbang papalabas ang isang babae. Ang kanyang suot na uniforme ng caterer ay wala na. Sa halip, nakasuot siya ng isang navy blue na gown na yumayakap sa kanyang perpektong katawan, pinalamutian ng mga totoong diamante na kumikislap sa bawat galaw niya. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante at ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagpapakumbaba, ngayon ay nagpapakita ng isang malamig at hindi matitinag na determinasyon. Ang babae ay si Clara. Ang mukha ni Marco ay naging abo. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin, nagpapalipat-lipat mula kay Clara patungo kay Don Roberto. Clara? Anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong. Si Brenda naman ay napahawak sa kanyang kwintas. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Bigla niyang natanto na ang alahas na suot ni Clara ay mas maningning, mas totoo. Ang pekeng hiyas sa kanyang leeg ay tila naging isang piraso ng basag na bote. Lumapit si Clara kay Don Roberto. Sa harap ng lahat, yumuko siya at kinuha ang kamay ng kanyang ama at dinala ito sa kanyang noo. Isang tradisyonal na pagmamano na puno ng paggalang at pagmamahal. Ikinagagalak kong makabalik, Papa, bulong ni Clara. Maligayang pagbabalik aking nag-iisang prinsesa, sagot ni Don Roberto. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng init. Humarap si Clara sa mga bisita at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang matalim na tingin kay Marco. Para sa kaalaman ng lahat, nagsimula si Clara. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umaalingaw-ngaw sa buong yate. Ang lalaking ito, si Marco, ang aking asawa, ay isang huwad. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay pag-aari ng aking pamilya. Ang proyektong ipinagdiriwang niya ngayon ay isang bitag na ako mismo ang nagplano. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. At ikaw naman, Brenda. Lumingon si Clara sa babaeng ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang kwintas na suot mo, iyan ay binili gamit ang perang ninakaw ng lalaking iyan mula sa kaban ng aking kumpanya. At ang disenyo niyan, isang murang kopya ng obra ng aking lola. Hindi na nakatiis si Marco. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng desperasyon. Lumuhod siya sa harap ni Clara. Hinawakan ng laylayan ng kanyang gown. Clara, mahal ko. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nagkamali ako, please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot. Tiningnan siya ni Clara ng may pandidiri. Itinaas niya ang kanyang kamay. Inakala ng lahat na tutulungan niyang tumayo si Marco. Ngunit sa halip, isang malutong at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pighati, at lahat ng pagtatraidor na tiniis niya sa loob ng 3 taon. Ang tunog ng sampal na yon ang siyang hudyat ng pagbagsak ng isang pekeng hari. Ang sampal na yon ay hindi lang yumanig sa mukha ni Marco. Yumanig ito sa buong pundasyon ng kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ng nakabibinging katahimikan, nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang kanilang mga tingin ay nagbago mula sa paghanga patungo sa pandidiri. Mabilis silang nag-alisan, tila ayaw madamay sa eskandalong sumabog sa kanilang harapan. Attorney De Vera, simulan mo na. Ang mahinahong utos ni Clara habang pinupunasan ang kanyang kamay na parang may hinawakang maruming bagay. Lumapit si Attorney De Vera, may dalang isang makapal na folder. Ginoong Marco, sa bisa ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng tunay na may-ari ng Innovate Corporation, ang lahat ng iyong ari-arian na nakapangalan sa kumpanya, ang iyong bahay, ang iyong sasakyan, at lahat ng iyong bank accounts ay frozen na simula sa araw na ito. Isang-isang inilapag ng abogado ang mga dokumento sa harap ni Marco na tila mga lapida sa kanyang libingan. Ano? Hindi maaari.
Pinaghirapan ko ang lahat ng yan. Sigaw ni Marco. Sinusubukang tumayo, ngunit tila nang hina ang kanyang mga tuhod. Pinaghirapan? Tumawa si Clara ng walang kagalakan. Marco, ang tanging pinaghirapan mo ay ang pagsira sa tiwala ko. Ang bahay na tinitirhan natin, regalo ko sa iyo yon. Ang kotse na ipinagmamayabang mo, ako ang pumili niyan. At ang posisyon na inuupuan mo, ako ang naglagay sa iyo dyan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Brenda. Na dahan-dahang umaatras, sinusubukang tumakas. At para sa iyo, may regalo rin ako, sabi ni Clara. Biglang lumitaw ang dalawang unipormadong pulis sa likuran ni Brenda. Arestado ka para sa kasong estafa at qualified theft. Hindi! Marco, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo. Nagpupumiglas na sigaw ni Brenda habang pinoposasan. Ngunit si Marco ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Sa takot na makulong, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Siya ang may pakana ng lahat. Itinuro ni Brenda si Marco. Ginamit niya lang ako. Pinilit niya akong nakawin ang mga disenyo ng kumpanya. Inutusan niya akong bilhin ang mga peking alahas. Maawa po kayo. Biktima lang din ako. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na matandang babae ang lumuhod din sa harap ni Clara. Si Aling Ising, ang kanyang biyenan, na hindi niya namalayang nakasama pala sa party. Ang dati matapang na mukha nito ngayon ay basang-basa ng luha at sipon. Clara, iha, patawarin mo kami. Patawarin mo ang anak ko. Nagkamali lang kami. Pakiusap, bawiin mo ang lahat ng ito. Tinitigan ni Clara ang matanda, ang babaeng walang ginawa, kundi laitin at tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Walang awa siyang naramdaman, tanging isang malamig na kawalan ng pakialam. Tinalikuran niya ito nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Habang isinasakay ng mga pulis si Brenda at habang si Marco ay naiwang nakaluhod at tulala, sa gitna ng walang lamang yate, isang tao ang lumapit kay Clara. Si Nanay Rosa. Senyorita, ang mga mata ng matandang katulong ay puno ng luha, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Ngumiti si Clara sa unang pagkakataon ng gabing iyon, isang tunay at taos-pusong nangiti. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Nanay Rosa. Para po sa inyo, Nanay. Salamat po sa pagiging tapat. Simula ngayon, hindi niyo na po kailangang magsilbi kanino man. Pagkatapos, tumalikod na si Clara at naglakad patungo sa helicopter kasama ang kanyang ama. Sa kanyang pag-alis, hindi na niya nilingon pa ang mga taong sumira sa kanya. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang katanungan na nananatili. Ang paghihiganti ba ay sapat na para burahin ang sakit na iniwan ng pagtatraidor? Habang papalayo ang helicopter, nakita ni Clara mula sa itaas ang desperadong mukha ni Marco. Tila may sinisigaw ito, isang bagay na hindi na niya marinig. At sa dilim, nakita niyang tumakbo si Marco patungo sa gilid ng yate. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na liwanag na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang paglipad pabalik sa syudad ay tahimik. Si Don Roberto ay nakatingin lamang sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal na matagal na niyang hindi na iparamdam. Si Clara naman ay nakatanaw sa karagatan sa ibaba. Ang mga ilaw mula sa yate ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang sa gitna ng kadiliman. Pagdating nila sa penthouse ng Diamante Tower, ang marangyang tahanang tinalikuran ni Clara, ang lahat ay tila hindi nagbago. Ang mga kasangkapan ay nakabalot pa rin sa puting tela, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Clara, anak, magpahinga ka na, ang sabi ni Don Roberto. Ako na ang bahala sa lahat. Tumango lamang si Clara. Pumasok siya sa kanyang lumang silid at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon,
Nahiga siya sa isang malambot na kama, ngunit ang kapayapaan ay hindi dumating. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang desperadong mukha ni Marco, ang mga luhang hindi totoo, at ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan na ngayon ay nababalot na ng lason. Lumipas ang ilang araw. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Marco at ang tunay na pagkatao ni Clara ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Si Brenda ay nakakulong habang nililitis ang kanyang kaso. Si Marco naman ay bigla na lamang naglaho matapos ang insidente sa yate. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Sinubukan ni Clara na ibaling ang kanyang atensyon sa pagbabalik sa kumpanya. Ngunit isang gabi, habang pauwi siya mula sa opisina, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Magkita tayo sa lumang simbahan kung saan tayo ikinasal. Kung hindi ka darating mag-isa, may mangyayaring masama sa taong malapit sa'yo. Kasama ng mensahe ay isang litrato ni Nanay Rosa na naglalakad sa palengke, hindi alam na may kumukuha ng kanyang larawan. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Alam niyang si Marco ang nasa likod nito. Walang sino man ang nakakaalam tungkol sa lumang simbahang iyon, kundi silang dalawa. Sa kabila ng utos ni Don Roberto na huwag siyang lalabas ng walang bodyguard, tumakas si Clara. Kailangan niyang tapusin ito ng mag-isa. Ang lumang simbahan ay nakatayo sa isang liblib na burol. Ang mga pader nito ay puno na ng lumot at baging. Pagpasok ni Clara, ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa mga basag na bintana. Sa gitna ng altar, nakatayo si Marco. Ang kanyang mamahaling damit ay wala na, napalitan ng isang maruming t-shirt. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay mayroong mapanganib na kislap ng isang taong wala nang babalikan. "Dumating ka," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay paos. "Pakawalan mo na si Nanay Rosa, Marco. Wala siyang kasalanan dito," matatag na sagot ni Clara. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng kabaliwan. "Si Nanay Rosa, huwag kang mag-alala, ligtas siya. Ang gusto ko ay ikaw, Clara. Ang gusto ko ay ibalik mo sa akin ang lahat." "Huli na ang lahat, Marco." "Hindi!" sigaw niya, at sa isang mabilis na kilos, may inilabas siyang isang maliit na patalim mula sa kanyang likuran. "Kung hindi mapapasa akin ang yaman mo, sisiguraduhin kong walang ibang makikinabang nito." Sumugod si Marco, ngunit ang Clara na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng madaling matakot. Sa loob ng mga taong tiniis niya ang pang-aabuso, natuto siyang maging alisto. Umiwas siya sa unang saksak at ginamit ang kanyang bag para ihampas sa kamay ni Marco. "Hindi na ako ang dating Clara na kilala mo," sigaw niya habang patuloy na umiiwas. "Ang babaeng iyon ay matagal mo nang pinatay." Sa gitna ng kanilang paglalaban, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Biglang bumukas ang mga pinto at pumasok ang mga pulis, kasama si Don Roberto at ang lalaking laging nagmamasid sa kanya noon, si David, ang pinuno ng kanyang security team. Napatigil si Marco, napalibutan na siya. Tumingin siya sa patalim sa kanyang kamay, pagkatapos ay kay Clara. Sa kanyang mga mata, nakita ni Clara hindi lang galit, kundi isang malalim na pagsisisi at pagod. Itinaas ni Marco ang kanyang mga kamay, sumusuko. Habang dinadala siya ng mga pulis, huminto siya sa tapat ni Clara. "Patawad," bulong niya. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Clara ang katotohanan sa kanyang mga salita. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Clara sa kanyang mga kamay. Malinis na ito, walang dugo, walang dumi. Ito ay mga kamay na handa ng muling bumuo, hindi ng buhay ng iba, kundi ng kanyang sariling kinabukasan. Ang paghuli kay Marco ay hindi nagdulot ng kasiyahan kay Clara, kundi isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Tila isang mabigat na kumot na matagal bumalot sa kanya ang tuluyan ng inalis. Ang mga sumunod na buwan ay ginugol niya hindi sa pagdiriwang,
kundi sa tahimik na paghilom. Ang unang niyang ginawa ay ang buksan muli ang kanyang lumang workshop sa loob ng mansyon. Amoy, alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya, ngunit para kay Clara, ito ang amoy ng tahanan. Muli niyang hinawakan ang kanyang mga gamit sa pagdidisenyo, ang maliliit na martilyo, ang mga pangkikil, at ang mga blokeng metal na naghihintay na mabigyan ng anyo. Sa bawat pagpukpok niya sa metal, tila may isang piraso ng sakit sa kanyang puso, ang unti-unting nadudurog at nababago. Isang araw, habang naglalakad siya sa hardin, kasama si Don Roberto, naglakas loob siyang magtanong, "Papa, bakit niyo po ako hinayaan? Bakit hindi niyo po ako kinuha kaagad?" Huminto si Don Roberto at tiningnan ang kanyang anak. "Dahil kailangan mong matutunan ng isang leksyon na hindi kayang ituro ng pera, anak. Ang leksyon ng pagtayo sa sarili mong mga paa. Palagi akong nasa malapit, nagmamasid, at handang saluhin ka kung sakaling tuluyan ka ng bumagsak. Ngunit hindi ka bumagsak, tumayo ka." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong liwanag sa lahat ng pinagdaanan ni Clara. Ang sakit ay hindi parusa, kundi isang pagsubok na nagpatibay sa kanya. Niyakap niya ang kanyang ama, isang yakap na puno ng pag-unawa at pasasalamat. Upang tuluyang isara ang kabanata ng kanyang nakaraan, pinuntahan ni Clara ang maliit na bahay kung saan siya nagsilbi bilang asawa. Ang bahay ay bakante na at ibinebenta. Pumasok siya sa loob, sa kusina kung saan siya madalas umiyak, sa sala kung saan siya nilait, at sa kwarto kung saan nasaksihan niya ang kataksilan. Ngunit wala na ang sakit. Ang tanging naroon na lamang ay awa para sa babaeng inakala na ang pag-ibig ay sapat na. Bago umalis, iniwan niya ang isang susi sa ibabaw ng mesa. Ang susi sa isang maliit na apartment na binayaran niya para kay Aling Ising, kasama ang isang sulat na nagsasabing, "Sana po ay mahanap niyo ang kapayapaan." Ang kanyang pinakamalaking proyekto ay ang paglulunsad ng kanyang sariling jewelry line sa ilalim ng diamante. Tinawag niya itong katatagan. Ang bawat disenyo ay hango sa kanyang mga karanasan. May isang kwintas na hugis patak ng luha, ngunit gawa sa pinakamatigas na diamante. May isang singsing na tila may lamat, ngunit kapag tinamaan ng ilaw ay naglalabas ng bahaghari. Sa araw ng launching, suot ni Clara ang isang simpleng puting bestida. Tumayo siya sa entablado, hindi bilang isang naghihiganting tagapagmana, kundi bilang isang artistang handang ibahagi ang kanyang kwento. Ang bawat alahas na ito ay simbolo na kahit gaano kadilim ang ating pinagdaanan, kahit gaano tayo kadurog, palaging mayroong liwanag sa loob natin na naghihintay lamang na muling magniningning. Sabi niya sa harap ng daan-daang tao. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang sulat ang iniabot sa kanya ng kanyang assistant. Galing ito sa kulungan. Galing ito kay Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ito. Dinala niya ito sa isang tahimik na sulok. Saglit siyang nag-isip. Pipiliin ba niyang buksan muli ang sugat o hahayaan na lang itong tuluyang maghilom? Maingat niyang pinunit ang sobre, ngunit hindi niya binasa ang laman. Sa halip, kumuha siya ng lighter mula sa kanyang bag at sinunog ang papel. Habang pinapanood niyang maging abo, ang mga salitang marahil ay puno ng pagsusumamo o pagsisisi. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili. Ang nakaraan ay abo na. Ang hinaharap ay isang blankong papel. Handa na niyang sulatan ng bagong kwento. Lumipas ang isang taon. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Sa loob ng main lobby ng Diamante Building, isang bagong portrait ang nakasabit. Hindi ito ang karaniwang larawan ng isang seryosong CEO. Sa halip, ito ay isang kuha ni Clara at ng kanyang ama, si Don Roberto, habang sila ay tumatawa sa gitna ng isang hardin. Ang larawang ito
ang nagsisilbing paalala sa lahat na sa likod ng bawat tagumpay, ang pinakamahalagang yaman ay ang pamilya at ang pagbabalik sa sariling dangal. Nahanap na ba ni Clara ang patawad? Sa kanyang sarili? Oo. Pinatawad niya ang kanyang puso sa pagiging bulag noon dahil ang pagkakamaling iyon ang nagturo sa kanya kung paano tunay na makakita. Para kay Marco, hindi man niya ito binigyan ng kapatawarang hinihingi nito sa bawat sulat. Ibinigay naman niya ang katarungan. Ang pananahimik ni Clara ay ang kanyang huling regalo. Isang pagkakataon para kay Marco na harapin ang sarili sa loob ng malamig na rehas, malayo sa mga huwad na pangarap. Payapa na ang gabi ni Clara. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang amoy ng lason sa kanyang paligid. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya ng may ngiti, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw mula sa kanyang bintana. Ang kanyang jewelry line na katatagan ay naging simbolo hindi lang ng karangyaan, kundi ng pag-asa para sa maraming kababaihan na nakaranas din ng kawalan ng pag-asa. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa lahat ng nakinig ay simple ngunit malalim. Ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa yaman na kanyang tinataglay, kundi sa dangal na kanyang pinoprotektahan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng iyong pagliit, kundi dapat itong maging pakpak para ikaw ay lumipad. Ang isang tunay na diamante ay hindi nabubuo sa ginhawa, kundi sa ilalim ng matinding pressure at init. Tiningnan ni Clara ang kanyang refleksyon sa salamin bago lumabas para sa isang mahalagang pagpupulong. Suot niya ang isang maliit na kwintas, isang simpleng disenyo na may isang butil ng perlas sa gitna. Ito ang paalala niya sa kanyang mga simpleng pangarap noon na ngayon ay natupad na sa paraang mas matamis at mas totoo. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Siya si Clara de Villa, ang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas maningning kaysa sa anumang hiyas sa mundo.